Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Roque sa 2 million issue, hindi nila gets ang totoong issue. Mariing pinuna ni former presidential spokes Attorney Harry Roque ang paliwanag ng ilang mambabatas kaugnay ng issue na umano'y 2 million Christmas bonus. Iginiit na inililihis umano ang usapan sa maling direksyon. Ayon kay Roque, hindi ang tanong kung bonus ba o hindi bonus ang 2 million ang sentro na issue, kundi kung bakit may 2 million pa sa kabila ng umiiral ng mga pundo at benepisyo sa Kongreso. Di nila gets ang issue, sabi ni Roque. Hindi kung bonus nga ba ang 2 million, kundi bakit nga may 2 million bonus bukod pa sa MOOE at SOP nila sa infra, Aber, Dilima at Jokno. Wala na, pinangalanan na. Mga maingay sa confidential funds ni BP Sara pagdating na dito sa milyones na bonus, tahimik. Diba? Para kay Roque, malinaw na may problema sa prinsipyo at pananagutan kapag may dagdag na milyon-milyong pondo sa gitna ng MOOE at mga aligasyon ng SOP sa infrastructure projects. Sa dulo ng kanyang pahayag, tinawag ng pansin ni Roque ang dalawang mambabatas na sina Leila Dilima at Chil Jokno sa panawagang para sa mas maigpit na pagsusuri at pananagutan sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ito, todo deny ang iba. Mabuti na lang at nandyan si Congressman Ronald Puno at inamin na meron nga, kailang yan, hindi naman daw personal ng mga kongresista, kundi pang Christmas party daw with the barangay captains. Wow! Alam nga naman daw na mag Christmas party ka sa barangay na wala kang gagastusin. Kaya yon, merong 2 million. Hindi, booking na. Sino ba yung Congresswoman Swansing? Michaela Swansing. Sabi niya, wala. Sino pa yung mga nagsabi? Si Ridon naman, hindi, wala. Wala kaming bonus, 13th and 14th month bonus namin yon. Paiba-ibang kanilang mga sagot, kaya makikita mo nagsisinungaling eh. Sino pa? Meron ding Alvarez. Ano ba yung Alvarez? Congressman Alvarez na sinungaling daw ti Congressman Libeste. Ito ang matindi. Si Congresswoman Rene Cu. Wala daw silang MOOE. Sobra naman yan. Sweldo lang daw ang binibigay. Tell it to the Marines. Talagang mulat sa pool pa yan. MOE, hindi ka makapag-operate kung wala kang MOE. Except kay Congressman Leandro Liveste na hindi niya kinukuha ang kanyang sweldo at hindi niya kinukuha ang kanyang MOOE kasi nga bilyonaryo siya. Sana dadami pa ang ganitong mambabatas natin. Congressman Libeste, Congressman Barsaga. Uunlad ang ating bansa pag ganito ang ating mga public officials. Kaya lang bibihira ka makatagpo ng ganyan. One of a kind. Sa gold mine. So, speaking of Congressman Libeste, huwag kayong magtaka kung madalang na siyang mag-post sa social media dahil sabi niya, magpapahinga lang daw siya. Maliban lang kung may mga importanteng sasagutin na issue laban sa kanya or importanteng announcement. So, yung banta ni Congressman Terry Redon na impeachment, ethics complaint, maligaya siya. Mas gugustuhin pa niya na sampahan siya ng ethics complaint para daw lalo niyang ma-expose ang mga
kalokohang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay? So, salamat dito kay Attorney Roque. Hanggang ngayon, doon pa rin siya. Yung balita noon na ika-cancel ng passport, nasaan na ngayon? Wala naman. So, kailangan natin si Attorney Roque doon sa ICC Netherlands para at least si Tatay Digong natin kahit hindi siya nakikita ng mga bisita niya, nandun pa rin ang tuloy-tuloy. May nakita nga akong gatherings ng mga DDS supporters outside sa ICC. Talagang madami pa rin. Non-stop ang pagdalaw ng mga kapatiran nating nagmamahal kay Tatay Digong. Parang New Year celebration ba nila yun? Nakita ko sa post. Maligaya sila eh. Duterte! Sumisigaw pa rin sila ng Duterte. Duterte. Tapos malinaw na may post si Alvin in Tourism na may fake news na lumalabas. Parang statement ng isang ICC judge na pabor kay Tatay Digong. Fake news daw yun. Huwag kayong maniwala. May mga nagpo-post kasi ng kung ano-ano para lang maka-content sila. Ito yung mga irresponsible na mga claiming to be diehard Duterte supporters but they are not. Mga makasarili to. Post lang ng post ng kung ano-ano para lang may views sila. So, ipagdasal po natin si Attorney Roque at saka si Tatay Digong natin na malampasan nila itong pagsubok sa kanilang buhay. Hinintay natin ang approval ng asylum application ni Attorney Roque na to me, malaking tsansa na maaprubahan at para hindi na magalaw, mahabol ng administrasyong ito. Si Tatay Digong naman, mayroong malaki pang pag-asa na makalabas siya ng tuluyan sa ICC detention facility kasi hinintay natin yung desisyon ng mga judges doon sa medical expert evaluation sa kalagayan ni Tatay Digong kung he still fit to stand trial or not. Sana sa manaig ang katotohanan at hustisya para sa ating Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sandig! Ay, kalikapukat ka din. Kay ko Tignan na ako. Nagani na labi kay Kema. Karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo kay di ko makabalay kung wala ang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang kultura niya gatag sil daghan kay salamat kay sa imo dako ko salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gyud. O. So karon pa gyud ka nakabalay. Mo gyud dai. Pila na kabuk imong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so
wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imuha. Oo. So salamat kayo te. Salamat sa ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.